What's up mga chong, mga mukhang chonggo. So pagkatapos ng trabaho nga namin ngayong araw ay naisipan ng mga kumare kong tunay na pumunta sa Robinson's Place para maglakad-lakad daw. Pero dahil kilala ko na sila, alam ko naman na hindi lang paglalakad ang gagawin namin doon at magpo-food trip. So sinundan ko na lang sila papunta sa Robinson's Place kasi alam ko naman na ililibre nila ako dyan. Kasi isa tayong kaibigan na puro libre, sana hindi tayo masaksak isang araw. Pero dahil kahit sa hirap ng buhay, pangarap ko pa rin makabili ng ganyang kotse. Whoop! Oh. Patuloy lang ang pagpapanggap na mayaman. So ngayon, tumitingin kami ng pagkain dyan. Pero alam naman namin na hindi namin afford yung mga bibilin dyan sa baba, kaya sa food court kami kakain. So yun nga, dahil gahapon na kami pumunta dyan, inabot na kami ng gibi. At dahil nga minsan na nangarap na maging bitikin tong kumari kong si Ate Miriam, ay pinractice niya habang nakasakay kami sa elevator ang pagngiti at ang pagkaway. So yun, nag-opa siya. Ganyan din ang aking kumaring si Ate Erna. Tuwang-tuwa sila sa pagsakay ng elevator kasi first time nilang sumakay dyan. Yun nga, naalala ko minsan nagpaalam ako sa jowa ko, sinabi niyang, "Igi babe." Naalala ko rin minsan yung ba dun sa amin na hindi malilim. Mababaw lang siya. So yun nga, dahil kunyari nagmamayaman kami dyan ng mga kumari kong tunay, naglibot-libot kami na parang namamasyal sa asyenda habang suso naman na Ate Vivian yung kortina nila sa bahay. At dahil nga si Ate Vivian ang may dala ng budget namin, ay pumunta rin kami dito sa bilyan ng fishball. Pero hindi lang basta-basta fishball, kundi mahal na fishball. At dahil nga alam namin na hindi kami mabubusog sa fishball lang, ay dinagdagan namin ito ng empanadang Ilocano. Masarap yan, promise. Para hindi halatang pabigat lang naman ako dito sa mga kasama ko, ay umorder din ako ng mga tusok-tusok for 30 pesos. So yun, in-enjoy namin ang aming pagkain dyan. At dahil nga isa akong self-proclaimed na food vlogger, ay titikman natin yung mga binili namin dito at i-rate ko yan. So una, ito yung tusok-tusok na Korean food. 8/10 kasi alam kong masarap na yan, favorite ko din yan. Pangalawa natin i-rate itong squid ball na may release squid talaga na kulay pula dyan. Mahal din yan around 55, pero masarap din yan. 8/10. Susunod natin i-rate itong mahirap tusukin na parang may kung anong laman sa loob kasama ng mga squid ball, and i-rate ko yan ng 8/10 din kasi masarap din. Next natin i-rate itong kwek-kwek. Isa lang siyang typical na kwek-kwek din ang bibibil mo sa labas, pero dahil nasa loob ng mas sosyal. At isa tong gulaman din na matabang, hindi ka matatakot magkaroon ng diabetes pag ininom mo to. And last but not the least, itong empanada na fully loaded talaga sa gulay, sa karne, at sa itlog. 10/10 kasi favorite ko talaga yan kahit magsuntukan pa tayo. At dahil pa social nga kami, papasok sana kami dyan sa Power Mac, pero naisip ng mga kasama ko na baka hindi na kami palabasin ng guard kapag pumasok kami. Kaya tumingin na lang si kumari kong Erna dyan sa carousel kasi gusto niya sanang sumakay kaso wala siyang matandang kasama. At yun nga, nakita ko yung translation ng Pangasinan word na hihiramin na bayusin. At dahil nga medyo matatanda na yung mga kasama ko, hindi nila nagets yung joke ko sa part na yun. At yun nga, naisipan namin maglakad-lakad ulit dyan ng konti, pero naisipan nga ni Ate na pumunta na naman dun sa supermarket sa baba ng Robinson's Place. At dahil gabi na, pinauwi na namin sa Ate Vivian, total tapos niya na naman kami nilibre. Char! At bilang nagpapanggap kami ng healthy living after kumain ng mga junk food, ay pumunta naman kami dito sa vegetable lane. Tinawakan ni Ate ng pipino at napaisip siya sa pipino. Total matagal na daw siyang single eye. Mahirap talaga pag malayong taong gusto mo, kaya miss you. Lakas lang loob ni Ate Erna na mag-grocery pero wala dala pala siyang pera, kaya sabi ko card ko na lang yung gagamitin ko at nilabas ko yung mga card ko. Tawa siya ng tawa. Sa sobrang tagal ko ng single ay sawa kasi nakahawak na rin ako ng Hoy, wag kayo mag-isip na masama, lang yung pagkain yan. Yun nga, akala ko nagbibiro lang sa Ate Erna na akong pagbabayaran, pero tinutuon niya. Yun siya. Pero yun nga, tuwang-tuwa din ako para kay Ate Erna kasi nakuha niya na rin yung ganyang size. Yan ganyan talaga yung gusto niyang size ng mga tinapay na kakainin. Hindi maalis talaga ang ngiti sa mukha ni Ate Erna at tuwang-tuwa ako para sa kanya. Congrats ate! So yun lang mga guys, salamat sa panonood and to God be all the glory. Goodbye!